Hello guys, and for today's vlog, manonood tayo ng Malibay Marian Procession. Sa pamamagitan ng mga kapangyarihang iniatang sa akin, ay formal kong ibinideklara ang pagbubukas ng ika-17 Malibay Marian Procession sa karangalan ng La Virgen de la Inmaculada Concepcion. Ang pagpuprosesyon ay nagpapahayag na tayo ay isang bayan na naglalakbay sa daigdig na sumusunod sa yapak ng Panginoong Yesus. Ang krus ng seryales at mga ilaw nito ay dala at sinasamahan ng mga kasapi ng Ministry of Altar Servers ng ating parokya. Panginoong Jesucristo na nakapako sa banal na krus, kaawaan mo po kami. San Juan Nepomuceno. Sapagkat ninais pa niya ang mamatay kaysa ibunyag sa panimugrong hari ang kinumpisal ng reyna. Siya rin ay patron laban sa baha at paninirang puri. Ayon sa kasaysayan, ay hiniling si San Juan Nepomuceno ng mga matatanda niyang mga magulang sa mahal na Birhen, kung kaya't siya ay isang masugid na deboto nito. Sinasabi rin ng alamat na ang 5 bituin ni San Juan ay ipinahiram mula sa 12 bituin ng mahal na Birhen bilang pagkilala sa kanyang katapatan at tungkulin bilang alagad ng Diyos. Ginugunita ang kanyang kapistahan tuwing ika-16 ng Mayo. Ang imahe ng San Juan Nepomuceno ay nasa pangangalaga ng kasalukuyang Hermano Mayor, Ginang Domenciana Francisco Pulma, kanyang buong pamilya, ng Comité de Festejos del Pueblo de Malibay at ng buong bayan ng Malibay sa pagtatangkilik ng pamilya ni Ginang Basilia Vizcara de la Cruz. Iglesia Universal. Ang esposo ng mahal na Birhen at tumayong ama ng Panginoong Jesucristo sa lupa. Pinipintuho siya ng pandaigdigang simbahan bilang pintakasi at tagapangalaga. Gayun din naman, si San Jose ay patron ng mga asawa, ama, manggagawa at magandang kamatayan. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose kabiyak ng mahal na Birhen tuwing ika-19 ng Marso at bilang patron ng mga manggagawa tuwing unang araw ng Mayo. Ang inahen ay nasa pangalaga ni Kagawad Randy Tenco at ng kanyang may bahay na si Ginang Mia Rosa Tenco at ng kanilang buong pamilya. San Jose, Ipanalangin mo kami. Niña Maria con su Madre Santa Ana. Ang batang si Maria kasama ang kanyang inang si Santa Ana. Ang pangalang Ana ay nangangahulugang biyaya sa salitang Ebreo. Ang pinakamalaking biyaya na idinulot niya ay ang kanyang anak na si Maria, ina ng Diyos, anak na nagkatawang taos. Isinilang siya ni Santa Ana sa kabila ng kanilang katandaan ni San Joaquin na kanyang asawa. Ating pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-26 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Joseph Cruz at ng kanyang buong pamilya. La Niña Maria con su Madre Santa Ana. ipanalangin mo kami.
Ang imahen ng mahal na birhen ng pagsilang ng Panginoon ay nagpapakita ng tagpo sa kapanganakan ni Jesus. Ayon sa mabuting balita ni San Mateo at San Lucas, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem noong panahon ni Haring Herodes sa isang sabsaban at dinalaw ng mga pastol at ng mga pantas mula sa silangan sa pagsunod sa bituin. Ating pinaniniwalaan na si Maria ay birhen at ina ng Diyos, sapagkat si Jesucristo ay Diyos na totoo at taong totoo. Ang imahe ng Nuestra Señora de Navidad ay nasa pangangalaga ng angkan ng yumaong siginang Leoncia Jeronimo de la Cruz. De la Virgen María. Noong unang araw ng Nobyembre, 1950 ay itinaguyod ni Papa Pio ika-12 ang dogma na Munificentimus Deus na nilinaw na ang mahal na Birhen Maria matapos ang buhay sa lupa ay niyakyat sa langit katawan at kaluluwa. Ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit kay Maria tuwing ika-15 ng Agosto. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Julian Asuncion San Jose at ng kanyang buong pamilya. La Asunción de la Virgen María. Ipanalangin mo kami. Ang mahal na Birheng Maria ay tinaguri ang tala sa umaga sapagkat siya ang nagpapahiwatig ng pagdating ng dakilang araw na siyang ating Panginoong Jesucristo. Si Maria ay nagpakita sa kadiliman ng gabi bago ang pagsikat ng bukhang liwayway. Sa kasaysayan ay ibinigay sa atin ng Diyos si Maria upang ipahayag at maging tanda ng pagdating ng kaligtasan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Angelo Unasi at kaniyang pamilya. Santa Maria Estrella de la Mañana. Panalangin mo po kami. Kaguring Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, ay pinalagay ni Papa San Pio IX bilang alaala sa tagumpay ng mga Kristiyano sa Lepanto noong 1571. Malaki ang pamimintuho sa kanya ni San Juan Bosco at ng kanyang mga paring Salesiano. Itinalaga ni Papa Pio ikapito ang kapistahan ni Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano tuwing ika-24 ng Mayo, matapos niyang makalaya mula sa 5 taong pagkakabihag kay Napoleon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Ikay Francisco, kaniyang pamilya at mga kasapi ng Archconfraternity of Maryhelp of Christians. Maria Auxiliadora de los Cristianos. Ipanalangin mo po kami. Ang aparisyon ng Mahal na Birhen sa La Salette, Pransya ay naganap noong 1846. Nagpakita ang mahal na ina sa 2 pastol na si Maximin, Zero at Melanie Calva. Kalakip ng pagpapakita sa La Salette ang mga mensahe ng pananalangin, pagbabalik loob at pagbibigay galang sa araw ng Linggo bilang araw ng Panginoon. Ginugunita ang pagpapakita ng Mahal na Birhen sa La Salette tuwing ika-11 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng JRG Events Styling Services mula sa San Juan, Luna, Pasay. Nuestra Señora de la Salette. Ipanalangin mo po kami. Ito ang unang taon ng paglahok ng Nuestra Señora de la Salette sa ating taunang Malibay Mayan Procession. Maraming salamat po.
Ang Birhen ng Sangbarangay ay katagang binigay ni Dato Antonio Gaston bilang parangal sa mahal na ina noong 1954. Ipininta ng isang pasyente ng ketong ang larawan at inilibot sa iba't ibang parokya sa buong bansa. Iniuwi sa Bacolod ang larawan noong pagdalaw ni Papa Juan Pablo Magno at binigay ang kanyang bendisyon dito. Ngayon, ang orihinal na pinta ay nakaluklok sa pambansang dambana ng Birheng Sangbarangay sa lungsod ng Silay sa Negros. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng yumaong si Ginang Flaviana Espino at kanyang buong pamilya. Nuestra Señora de Barangay, ipanalangin mo po kami. Isang umaga noong panahon ng anihan, noong 19 na siglo, ay nagbabantay ng mga alagang kalabaw si Pasio Sokaw at ilan niyang mga kasama. Nang mailagak na ang mga kalabaw, ay namahinga siya sa isang puno ng iba. Napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa katirikan ng araw. Nilapitan ito at nakita ang makinis na batong may larawan ng nakabibighaning babae. Ipinakita niya ito sa mga kasama at sinabi na baka aswang yun. Agad nila itong itinapon at tumama sa lubluban ng mga kalabaw. Isang hapon ng pauwi ay muling nakita nila ito. Isinil niya ito sa bulsa at inuwi, nilagay sa kisame ng kanilang bubong. Kinagabihan ay nagulat ang kanyang ina sa liwanag na nagmumula sa kisame. Ipinakuha niya ito at itinago sa baul. Kinalaunan, isang halimuyak ang naamoy at nang hanapin kung saan ito nanggagaling, ay nagmumula sa baul kung saan itinago ang batong may imahen. Agad nilang iniluklok sa altar ng kanilang kubo ang imahen. Unti-unti ay may mga dayuhang nagtungo sa lugar at hinanap ito sa kanila at sinasabi na inaanyayahan sila ni Maria upang pumunta at humingi ng mga lunas sa kanilang karamdaman. Lumawig ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng Catanduanes at maging sa iba pang mga lalawigan. Kinalaunan ay kinuha ang imahen upang iluklok sa parokya. Sa loob ng maraming taon ay inuwi lamang ito sa Batong Palaway upang magnobena at ipagpista. Pinitisyon ng mga mamamayan na ibalik ng tuluyan ang imahen dahil madalas makita na nagliliwanag ang dako ng altar ng kapilya kung saan dapat nakalagak ito. Ganap na ibinalik ang imahen 1,941. Ang replika na kasali sa ating prosesyon ay nasa pangangalaga ni Ginoong Richard Dasalia mula sa lugarin ng Tramo, Lungsod ng Pasay. Ito po ang unang taon ng paglahok ng imaheng ito sa ating prosesyon. Ang taus-pusong pasasalamat ng mga taga-Malibay kay Ginoong Dasalia. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng mga bulaklak ay nagsimula sa Italia noong 16 na siglo. Lumaganap ito sa gitnang Europa. Sa Katagalugan, ang kaugalian ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Inmaculada Concepcion noong 1854. Ito ay nilathala kalaunan ni Padre Mariano Sevilla. Ang pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na alay kay Maria o Flores de Maria bilang pagpaparangal sa ating mahal na ina. Ang debosyong ito para kay Maria ay patuloy pa rin isinasagawa hanggang sa ngayon. Sa mga simbahang Katoliko ng Pilipinas, ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay isinasagawa sa buong buwan ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng yumaong si Ginang Fausta Flores Santos at ng pamilya Payon. Nuestra Señora de las Flores, Ipanalangin mo po kami. Hinal na pinta ng mahal na Birhen Maria, tagapagkalas ng mga buhol, ay inihandog ni Hieronymus Ambrosius Lagamentel noong mga taong 1700 sa monasteryo ng San Pedro sa Alemania bilang alaala ng panamagitan ng mahal na Birhen sa muntik ng paghihiwalay ng nag-asawang sina Wolfgang at Sofia. Ipinalangin nila si Jacob Rem na isang Jesuitang pari at
at nagwika na, itinataas ko sila sa iyo, mahal na ina. Kalagin ang mga buhol at ayusin ang pagsasama nila. Agad na napanatag ang pamilya at bilang pasasalamat ay ipinagawa ang nasabing pinta. Ang debosyon dito ay dinala at pinalaganap ni Papa Francisco noong nasilayan niya ang larawan noong siya ay nag-aaral sa Alemanya. Ang imahin po ay nasa pangalaga ni Kagawad Prince Teo Val Ogata at ng kanyang buong pamilya. Santa Maria Desetadora Pinudos. Ipanalangin mo po kami. De los Remedios de Malate. Ang pinagpipitagang imahen ng Birhen de los Remedios na nakaluklok sa simbahan ng Malate ay buhat sa Espanya noong 1624 ni Padre Juan Guevara. Nilampasan nito ang paglusob ng mga Chino noong 1662, ang pagsakop ng mga Ingles noong 1786, at ang malakas na lindol noong 1863. Subalit nasira ang simbahan kasama ang imahen noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinagawa ang bagong imahen ng mga paring Kolombano at ipinilit na maging kawangis ng luma. Bantog ang Birhen sa mga sanggol upang humingi ng biyaya ng mabuting kalusugan. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Nobyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ryan Clemente mula sa bayan ng Tanza, lalawigan ng Cavite. Nuestra Señora de los Remedios de Malate. Ipanalangin mo po kami. Isang araw noong 1392 sa bayan ng Nieva, bansang Espanya, nang maiulat na nagpakita ang mahal na ina sa isang pastol na si Pedro Amador habang nagbabantay ng mga alagang hayop. Ipinag-utos ng mahal na ina na sabihin sa obispo ng Pook na hukayin ang lugar upang matagpuan ang imahen na nakabaon. Hindi maniwala ang obispo noong una, subalit kalaunan ay naniwala ito nang magbigay ng tanda ang mahal na ina sa pamamagitan ng isang batong marmol na dumikit sa mga palad ni Pedro at tanging ang obispo lamang ang nakapagtanggal. Sa pagpunta nila sa pook ng aparisyon ay humalimuyak ang pambihirang bango at agad na naghukay hanggang matagpuan ang imahen na agad namang iniluklok. Sa Caloocan ay nagsimula ang debosyon noong 1765 na dinala ni Padre Manuel Vancueto ang isang imahen nito para sa nooy ginagawang kapilya ng Caloocan. Mula nooy yumabong ang pamimintuho kay San Roque at sa mahal na Birhen ng Nieva at tampok ang kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Pebrero. Itinalaga ang Nuestra Señora de la Soterania de la Nieva na ikalawang pintakasi ng Katedral ng Caloocan ni Cardinal Virgilio Pablo David noong ika-1 ng Agosto 2018. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Adrian Sedilla Mayor ng Tolentino, lungsod ng Pasay. Ito ang unang paglahok ng imahen sa ating taunang prosesyon. Nuestra Señora de la Soterania de la Nieva de Caloocan. Ipanalangin mo po kami. Nuestra Señora del San Roman ay naging isang seryosong banta sa mga Kristiyanong bansa. Kontrolado nila ang karagatan sa Metatre at parating sinasalakay ang mga lungsod sa mga baybayin. Iminungkahi ni Pius
Ikalima, ang pagbuo ng banal na lupon ng mga bansang Kristiyano. Bagamat malaki ang lamang ang pwersa ng mga kalaban at buong giting na lumaban ng mga Kristiyano, tanga ng panananalig at pagdadasal. Itinulong Santo Papa ang digmaan sa ilalim ng pagalinga ng mahal na ina at ipinag-utos ang walang humpay na pagdadasal ng banal na Santo Rosario. Umaga ng ika-7 ng Oktubre ay nagapi ng mga Kristiyano ang mga kalaban at pinalaya ang higit 12,000 mga aliping Kristiyano. Tunay na himala na bunga ng pananalangin ng Rosario. Bilang alaala sa tagumpay, itinakda ni Papa Pio ika-5 ang araw na ito bilang pista ng mahal na Birhen ng Tagumpay at kalaunay pista ng Santo Rosario. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Florencia Nene Francisco Malana at kanyang buong pamilya. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Victoria. Ipanalangin mo po kami. Ito po ang unang pagsali sa ating taunang prosesyon ng Nuestra Señora de la Victoria. Imahen ng mahal na Birhen ng Santo Rosario de la Victoria, ang banda San Juan Nepomuceno. Senyora di katalagang ito na kung saan kinikilala si Maria ng buong orden ng mga Agustino ay mababakas pa mula noong 1284. Ang mahal na Birhen ay binati ng anghel na napupuno ng grasya at nang sandaling kanyang tinalima ang Panginoon, siya ay naging ina ng biyaya dahil siya ang ina ng tagapagbigay ng lahat ng biyaya. Ipinapakita sa imahen ang nakalahad na kamay ng mahal na ina kung saan dumadaloy ang mga pagpapala mula sa Panginoon. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestra Señora de Gracia tuwing ika-8 ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga kasapi ng Knights of Columbus, Council 6115 ng parokya ng San Juan Nepomuceno. Nuestra Señora de Gracia. Ipanalangin mo kami. Taong 40 ay nagpakita ang mahal na Birhen kay Santiago Apostol na nakatungtong sa isang haliging marmol. Inutusan nito ang apostol na magpatayo ng isang dambana. Sa Pilipinas ay ipinatayo ng mga Kastila ang Real Fuerza de Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga noong 1635. Nagpakita ang mahal na Birhen ng ilang ulit sa mga Moro upang pigilan sila sa paglusog. Pinutuhan ng koronang kanonikal ang imahen noong 1960. Ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Del Pilar ay ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Oktubre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Pilar Mendoza Valenzuela at ng kanyang buong pamilya. Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga. Ipanalangin mo po kami. Kasama ng imahe ng Nuestra Señora del Pilar de Zamboanga, ang banda San Juan Nepomuceno.
Birhen ng Peña Francia sa Kabikulan. Dito ay kanyang ipinalilok ang imahen at ipinatayo ang dambana sa pampang ng ilog sa Naga. Mula noon ay laksalaksang mga himala ang ipinakita ng Birhen ng Peña Francia na kung tawagin ng mga Bicolano ay ina. Ang pagpuputong ng koronang kanonikal ay ginanap noong ika-20 ng Setyembre, 1924. Ipinagdiriwang ang kapistahan nina tuwing ika-3 linggo ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronald Rey M. Salvador at ng kanyang pamilya. Kasamang umaagapay sa imahen ni ina ang mga depoto mula sa Bicol at mga kawani ng Pasay City Environment and Natural Resources Office. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Peña Francia de Naga, Ipamibi mo kami. Villa. Tinaguriang patrona Jurada de Manila o ang sinumpaang patrona ng Kamaynilaan. Ito ang kauna-unahang imahen ng mahal na ina at ang unang Imakulada Konsepsyon na nasilayan ng mga Pilipino. Himalang natagpuan na sinasamba ng mga katutubo sa pampang ng Maynila, bandang Ermita, noong Mayo 19, 1571, ng isa sa mga sundalo ni El Adelantado Miguel Lopez de Legazpi na nakatungtong sa sanga na pinalibutan ng mga mula noon ay naging gabay sa sambayanan, lalong-lalo na sa mga manlalayag. Ito rin ang imahe na unang niluklok sa Katedral ng Maynila upang maging imahe ng Imakulada Konsepsyon. Sinumpaang patrona ng lungsod ng Maynila sa pahayag ng bisa ng Hari ng Espanya noong 1758 dahilan sa santangkal na biyayang ipinamagitan. Dinala sa Katedral ng Maynila upang iluklok noong 1606 at inuuwi lamang kapag natatapos ang pista ng Imakulada para sa yugto ng nobena at pista sa Ermita. Ngunit sa samot-saring dalangin na rin ng mga taong bayan ay agad ibinalik upang tuluyang manatili sa kanyang dambana sa Ermita noong 1918. Ang imahen ay kinoronahan noong ika-30 ng Disyembre 1955 ni Papa Nucho Arsobispo Egidio Bagnosi. Ang imahen na nasa ating harapan ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aris Norby Quirong at ng kanyang buong pamilya na mula pa sa FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito ang unang pagkakataon na makakalahok ang imahen ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Guia sa ating taunang prosesyon. Señora de la Inmaculada Concepción de Caysasay. Unang bahagi ng 16 na siglo, sinasabing isang katutubo ng Taal, Batangas ang nakalambat ng imahen ng Inmaculada Concepción. Nang lumaon ay naganap ang mga himala na pumaimbulog sa imahen. Isang kapilya ang ipinatayo sa may bukal kung saan madalas natatagpuan ang imahen at pangitain ng mahal na ina. Ilang ulit ding iniligtas ng mahal na ina ang bayan ng Taal mula sa madalas na pagsabog ng bulkan. Noong ika-8 ng Disyembre 1954 ay kinoronahan ang mahal na Birhen ng Caysasay sa ngalan ng Santo Papa Pio XII. Ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Caysasay ay ginugunita
8 ng Disyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jacob Ochoa mula sa Protasio, lungsod ng Pasay. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Caysasay, Ipanalangin mo po kami.